Matapos paginitan si VP Sara, baho ni Abante, nabulgar na. Congressman sangkot sa 189 million PDAP scam. Aba, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon at bibigyan ng reaksyon ay nagmula kay Showbiz Fanatics. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Showbiz Fanatics para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Showbiz Fanatics at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Matapos puntiryahin ang budget ni Vice President Sara Duterte, lihim at di umani bahong itinatago ng kongresistang si Benny Abante, umalingaso na sa publiko. Hala. Tila wala nga raw lihim na hindi nabubunyag. Ano yun? At talagang sisiwalat at masisiwalat rin ang buong katotohanan. Naggulat ang maraming... Ayan na ha? What's that? What's the news tonight? Ito din, sa ibinalita ng ilang mga social media at political analysts na kung saan tila matapos puntiryahin ng congressman ng Manila na si Benny Abante ang opisina ni Vice President Sara Duterte sa nagdaang hearing ng Kongreso pagdating sa 2025 budget briefing ng Office of the Vice President. Tila bistado ang kongresista si Benny Abante na tila sangkot di umano sa maanumalyang PDAP scam na nagkakalaga ng 189 million pesos. Hala! Kung totoo man to o hindi basta bad yun. Yan ang hirap no? Parang ang tingin nila kay Sara Duterte, kay VP Sara ay magnanakaw. No? Parang ganun 'Di ba? Kasi confidential fund, ganyan. 'Di ba? Saan mo gagamitin yung pera? Ganito sa mga ginagawa. Parang, 'di ba? Napaka-awkward. Akala mo kasi minsan pag magtatanong ka, akala mo yung parang napakalinis mong tao, parang wala kang kasalanan sa mundo. 'Di ba? Para kasi ang tingin nila kay VP Sara, ang mga Duterte lang ang masama. Kayo lang yung magnanakaw. Diba? Kayo dapat makulong. Kayo dapat ang mawala dito sa eksena. Diba? Walang pinagkaiba yan ng panahon ni Jesus Christ. Ayan, sorry po. Mabanggit ko lang dito. Diba? Ang tingin sa kanya is peking propeta, ganito, ganyan. Sa kabila ng mga ginawa ng ating Panginoong Jesus sa mga tao, ganun pa ang naging tingin sa kanya ng iba. 'Di ba? Yun pa, naging masama pa ang tingin sa kanya. Siya pa ang hinatulan na ipako sa krus. 'Di ba? Siya pa ang nagkaroon ng kasalanan sa mata ng mga yun. Parang ganito yan sa Kongreso, sa mga ganyan, yung kumakalaban kay VP Sara. 'Di ba? Parang sila yung mga alagad ni Poncio Pilato. Sila yung mga yung mga nag-udyok kay Poncio Pilato na hatulan ang ating Panginoong Jesus nung panahon na yun. Parang sila yan Diba? Nangyayari kay VP Sara ngayon. Pero meron din naman talaga na mga tao talaga na naniwala at talagang naniniwala na walang kasalanan ng ating Panginoong Jesus. Dahil napatunayan ng ating Panginoon kung paano ang ginawa niyang pagtulong sa mga nangangailangan nun. Sino lang ba ang mga galit sa ating Panginoon nun? 'Di ba? Ang mga galit, yung mga kasama ni Poncio Pilato, yung mga nag-uudyo kay Poncio Pilato, ganun, walang pinagkaiba sa dati. Pero ang mga tao na natulungan ng ating Panginoon, halos hindi nila matanggap ang ginawa sa ating Panginoon nun. Ganyan na ganyan ang nangyayari ngayon. Kahit na ganyan kasama ang tingin kay VP Sara ng mga yan. 'Di ba? Kahit ganong masama, kung ano-ano ang binabato sa kanya, kung ano-ano ang ginagawa sa kanya. Pero ang taong bayan ay hindi pa rin nagbabago ang pagtingin sa kanya. Dahil sila ang nakasaksi sa mismong ginagawa ng isang Sara Duterte.
Yung paglilingkod na ginagawa nila sa tao ay nakamarka sa isip ng mga tao. Ganun yun eh. Kaya kahit anong ginagawa niyong paninira, walang nangyayari. Hindi nagbabago ang paningin ng mga tao. Kaya nga sinasabi ko, sa inyo nasisira si VP Sara. Sa inyong mga nagpaparatang sa kanya. Pero sa taong bayan, hindi pa rin nagbabago ang pagtingin ng taong bayan sa kanya. 'Di ba? Naging big revelation ng The Third Floor Studio. Tila ilan sa mga articles na nakalap nila sa nasabing website ang kumumpirma na sangkot sa paid-up scam si Benny Abante. Aba? Kung saan tila di umunay gumawa ng ilang mga proyektong wala naman raw talagang recipient na nagkakalaga ng mahigit sa 100 milyong piso. Aba? Ang malaking katanungan, Ayan ha, baka mamaya ako dito sa balita galing yan ha. Nagbibigay na ako ng reaction dito. Kung meron mang ganyan, o ba? Bad yun, ha? Ito napunta, gayong wala silang maipakitang resibo o ebidensya na may nakakatanggap ng kanilang di umunay assistance cash allowance, lalo na sa kanilang mga nasasakupan. Kung Bintang ka ng bintang, tapos ganyan. Kapal na mukha mo! Kapal na mukha mo! Kapal na mukha mo! Bintang raw di umano ang representative ng Manila na si Benny Abante sa Vice President na si Sara Duterte, kung saan hindi siya sinasagot sa naging pagpupulong ng budget briefing ng House of Representatives. Tila bakit raw hindi maamin sa publiko ng kongresista na sangkot siya sa paid-up scam. Ano raw ang 189 million pesos na tila questionable hanggang ngayon at tila hindi pa rin daw natatapos at patuloy na dinidinig ng ilang mga nakapagsiwalat ng buong katotohanan at di umunay lihim ni Benny Abante. Ilan sa kanyang mga taga-suporta ang tila na-turn off sa nasabing kongresista, lalo't ito pa raw ay pastor, kung saan bakit raw ginagawa ito ng isang di umunay nagpakilalang alagad ng Diyos, ngunit sangkot sa di umunay maanumalyang paid-up scam. Kontakin mo, pastor ka pala, boss. Hindi ko natitignan kung ano man yung kinasasangkutan niya, 'di ba? Labas na ako diyan. Pero ikaw, boss, pastor ka, 'di ba? Dapat naiintindihan mo yung nangyayari. Dapat nga yung sinasabi ko kanina tungkol sa panahon dati, sa nangyayari ngayon kay VP Sara, dapat alam mo. Kaso wala eh. Natatangay ka din sa Agos. 'Di ba? Natatangay ka sa Agos. Ibig sabihin, yung mga kasama mo, galit kay VP Sara to mga to, kailangan galit din ako. Kailangan tropa kami lahat. Dapat ikaw, syempre, bilang pastor, alam mo ang tama't mali. Diba? Paano ka susundin ng mga taong pinapangaralan mo kung ikaw mismo ganyan? Natatangay ka sa Agos. Diba? Kailangan, diba, pag nakakakita ka ng mali, ikaw ang unang-unang gumagalaw, kumikibo. Nakikita dapat ng dalawang mata mo yun. Kaso yung pagkakamaling nangyayari, hindi mo nakikita. Na nagkakahalagaan. Ano ba religion yan eh? Para hindi ko masalihan, mamaya may mag-alok sa akin, yung bigla ko mahimok, tapos nandun pala siya. 189 million pesos. Paano raw niya ito malulusutan at paano niya raw ito maipapaliwanag sa taong bayan? Ayan. Panoorin ang full video kung saan walang prenong inilabas. Ayun, walang preno. Yun ang matindi ron. Ang tila baho di umano ng kongresistang si Benny Abante, ang isa sa mga sumita kay Vice President Sara Duterte sa nasabing budget briefing ng Office of the Vice President, kung saan hindi nila sinasagot o hindi sinasagot ni Vice President Sara Duterte ang mga di umano'y patibong na tanong ni Benny Abante. Banat pa ng nasabing political commentator, matanda ng araw, bakit hindi pa umayos ng asta? Tuloy, siya ang nabisto ng madla. Panoorin ang full video. Parang matanda na, walang pinagkatandaan. Sir, I am not the presiding officer of this hearing. I know. Yes, sir. But the thing is, you're asking questions, Madam Chair. The speaker does not have any right to ask questions. Or do you have? Kala mo mananapak. Where is that? Madam Vice In your rules that
Madam Vice President, this is a budget hearing. Ayan o, di ba? Sinasabi nila si VP Sara, naging bastos dyan. Di ba? Bastos daw, ganto, sumasagot ng mga balang-balang na ganyan. Tignan nyo naman yung mga nagiging tanong sa kanya. Di ba? Ganyan. Ganyan din ang pakikitungo sa kanila. Sa kanya pala. Di ba? Kay VP Sara. Ganyan ba dapat i-treat ang isang Vice President, pangalawang Pangulo ng bansa? Ganyan ba dapat ang kanyang makuha sa inyo? Dapat kung paano nyo nire-respeto yung presidente, dapat ganun din ang pagrespeto sa Vice President. Kasi nalaman nyo, nagkaroon ng hidwaan ng presidente, tsaka ang Vice President, o ang magkabilang panig. Kaya kinuha nyo yung pagkakataon na yan kasi galit kami talaga sa mga Duterte. Kaya yung respeto sa pagiging Vice President ni VP Sara is hindi nyo na nakikita. Parang wala na kayong pakialam na Vice President siya. Masyado nyo siyang pinersonal. Pero kung tutuusin dito sa nangyari, kayo pong lahat ang mali. Kasi Vice President pa rin po yan. 'Di ba? Pangalawang Pangulo ng bansa natin. Dapat binigyan nyo pa rin ng respeto. Kaya sumasagot si VP Sara ng mga pabalang, masyadong amaso na sumagot o anuman. Dahil ganyan din ang nagiging trato sa kanya. Ibinabalik niya lang kung ano ang ginagawa nila sa kanya. 'Di ba? Kumbaga, binabatukan ka na, sinisipa ka na, hindi ka pa rin kikibo. Aba. Tapos na po ang panahon ni Ana Luna. Tapos na po ang panahon ni Flor de Luna o Flor de Lisa o ewan. Yung mga naaapi na hindi gumaganti. 'Di ba? Pwede naman sigurong hindi patulan ni VP Sara, pero Diyos ko, nakitang-kita naman natin na pagtutulungan na siya dyan. Hindi lang isang tao ang gumaganyan sa kanya. Napakarami nila. Request for clarification. Some order, please. Some order, please. Order. Yes, Honorable Benny Tatlong hamburger. I'm just asking a question to our resource speaker. You know, because she's asking a question. And she's Kala mo, kriminal yung kinakausap niya eh, no? Grabe, no? accusing some of the members of this committee. I just would like to find out if we are the ones that have the right to ask questions, and her right is to answer the questions of the committee. Okay, so Wala po sa akin Diyos ko, layo din ng ni Abante, no? Mantakin mo yung pagpasalang ng mga isusulong ni BP Sara sa 2025 na project, yun ang pag-uusapan. Kung ano-ano na yung mga pinag-uusapan nila dyan. Sila yung nagligaw sa usapan, eh. Gusto nilang sagutin talaga yung confidential fund, eh. Diba? Yung point of order, Madam Chair, you understand me, Madam Vice President, am I right? Ito, Marlon, nabanggit mo yan. Dahil ang isang representative, Benny Abante, Marlon, ay tinawag na entitled brat ang isang VP Sara. Bakit kayo? Hindi ba kayo entitled brat? Entitled brat. Hindi, ito matandang ito, kukunin na lang at lalamunin na lang ng lupa. Hindi umayos ng kanyang paglilingkod sa bansa. Tama yun, no? Kapag ikaw ganun na yung edad mo, di ba, malapit ka nang lamunin ng lupa. Dapat nga mas gumagawa ka ng kabutihan sa kapwa, eh. Diba, mas pinapakita mo yung gano'n, naghuhugas ka na ng kasalanan mo. Kaso, tumatanda ka na ng paurong. Parang iniisip mo, wala kang kamatayan. Sino kasi Taguro? Taguro nga, na-deadball, eh. Kung sinong distrito ang sinasakupan ng matandang to. Tinawag niya na entitled brat, Marlon. At lagi nilang kine-question magkano yung million niya na 125. 125. 2023 pa to, ah. Oh, sa paghahanap ko ng baho dito sa matandang Benny Abante na to, Marlon. Nakita natin na ito pala ay nasangkot sa PDAF scam. Hala! Na 189 million naman ang kinasasangkutan. Wow, mas malaking di hamak yan sa 125 na hinahanap mo, Manong. Naginamit niya, tatang. Naginamit niya, Marlon, sa mga fund ng mga fake NGOs, foundation na owned by his pastor naman. O yan ha, hindi sa akin galing yan. Nakire-reaction lang ako. Yan sila ha. Ay, nagsasabi niyan, baka mamaya nagbibigay ng reaction. Eh,
alam mo ba, yung mga sa halagang yan, Marlon, di ba may nabibigyan ng mga ayuda, ng mga assistance, yung mga pinamigay niyang yon. Mamaya kasi tanongin ako, sino source mo? Ayan, no? Unknown persons and unlocated. So, saan napunta ang pera? There should be a note dissolving the office of the Vice President for you to defund the entirety of the At office. hindi nila ma-dissolve ang Office of the Vice President dahil ang Office of the Vice President ay binuo at nasa gobyerno may mandato ng mamayang Pilipino. Hindi basta mandato, kundi ito yung pinakamalaking mandato na nakuha ngayon sa kasaysayan ng Marcos administration dahil ang Marcos ay meron lamang 31 million votes, samantalang ang VP Sara ay merong 32 million votes. Ito, Marlon, nabanggit mo yan. Labang pa rin ng 1 milyon. Doon pa lang nakikita na natin na talagang malakas ang mga Duterte. 'Di ba? Nung panahon ng eleksyon na 'yon. Kasi kung hindi malakas ang mga Duterte, yung 31 million ni PBBM, mas mataas si PBBM kay VP Sara. Siguro hindi makakakuha ng 32 million si VP Sara. Kung sinasabi nilang hindi, mas malakas ang Marcos nung panahon na 'yon. Marcos ang nagdala nun. Dapat si VP Sara is hindi hihigit doon sa 32 million. Kaso nakita naman natin mantakin mo humigit siya ng 32 million. 'Di ba? Nakita natin. Ibig sabihin, 'di ba? Ang daming sumusuporta sa kanya, lagpas pa. Bilang isang representative, Benny Abante, Marlon, ay tinawag na entitled brat ang isang VP Sara. Bakit kayo? Hindi ba kayo entitled brat? Hindi, itong matandang ito, kukunin na lang at lalamunin na lang ng lupa. Hindi pa umayos ng kanyang paglilingkod sa bansa o kung sinong distrito ang sinasakupan ng matandang to. Tinawag niya na entitled brat, Marlon. At lagi nilang kine-question magkano yung million niya na 125. 125. 2023 pa to Sa paghahanap ko ng baho dito sa matandang Benny Abante na to, Marlon, nakita natin na ito pala ay nasangkot sa PDAF scam na 189 million naman ang kinasasangkot. Wow, mas malaking di hamak yan sa 125 na hinahanap mo, Manong. Naginamit niya, tatang. Naginamit niya, Marlon, sa mga pagpa-fund ng mga fake NGOs, foundation na owned by his pastor naman. Eh, alam mo ba, yung mga sa halagang yan, Marlon, di ba may nabibigyan ng mga ayuda, ng mga assistance, yung mga pinamigay niyang yon, unknown persons and unlocated. So, saan napunta ang pera? Aba, ano yung mga pinagbibigyan mo niyan? Mga multo? O yan yung sinasabi natin na binibintang nyo kay VP Sara na may mga ghost. Sino ba yung congressman na nagbibintang sa kanya? Kay VP Sara na may mga ghost na beneficiary? Kay VP Sara? Mantakin mo? Hindi pa nagagawa ni VP Sara. Gusto niya palang isulong, gusto niya palang, kaya nga kumukuha siya ng pondo Tinatanong agad sa kanya kung nasaan na yung mga beneficiaryo na pagbibigyan ng mga gano'n. Ang tindi, no? O eto, ano yan? O ba't meron ding ghost yan? Usong-uso ghost malapit na kasi November diba? So kayo yung ginagawa nyo, binibintang nyo kay VP Sara over na. Bakit niya ginastos pero walang recipient? Ako, napaka-hipokrito. Oh, 189. Kung magtanong ka, wagas, ikaw naman pala may ganyang issue na hindi maliwanag at mas malaki pang hindi yamak. Kung ikukumpara ang 189 million sa 125 million pesos, malayong di yamak. Yan, ito ay base naman sa isang article na aking nakita online about him. Mantakin mo, bago mo kunin ang puwing sa mata ng iba, kunin mo muna ang puwing sa mata mo. Troso na yun Mas malaki, no? Sinasabi nga nila, mas malaki. Diyos ko. How true! Kong. Ano yan? Diyos ko, ano yan? Dapat depensa niya yung sarili niya dyan. So, how true this is na hanggang ngayon ay hindi pa ito close? Titingnan natin. Hindi lang yan Itong mga taong to, itong mga buhayan to, may mga acts to grind to kay Pangulong Rodrigo Duterte dahil karamihan ngayon ng miyembro ng WAD Committee ay mga nasangkot kung hindi man sila yung mga kamag-anak nila sa narcolis na inilabas ng Pangulong Rodrigo Duterte noong kasagsagan ng giyera laban sa droga. Kumbaga, nire-resbakan sila yung mga Duterte. Ayun. Kaya ang dami nagagalit sa Duterte, di ba? Parang sinamantala nga naman nila yung nangyayari ngayon na alam nilang may hidwaan na ang mga Marcos at mga Duterte. Pero kung walang hidwaan yan, wala. Hindi kikibu yung mga yan. So, meron silang panahon ngayon na para gumanti at posible, hindi ko sinasabi. Kumbaga sa kanila, eto na yung tamang pagkakataon para gumanti. Naway sa susunod na eleksyon manalo at magtagumpay kayo. Yun.
Diba? Siguro sa ngayon, nasa inyo yung baso, diba? Umiikot sa inyo. Pero, wag ka, baka mamaya biglang mabasag yan. Pag nagpalit kayo ng baso, sa iba naman umikot yan. Tama ba yung kasabihan mo? Posible na ang nagdidikta sa kanila, maliban yung Panginoon nila sa Kongreso at sa Palasyo ng Malacanang, ang nagdidikta rin sa kanila at nagpopondo ay ang sindikato mismo ng droga. At saka wala din namang hindi naman sila gaganyan kung walang taong nag-uutos talaga sa kanila. 'Di ba? Hindi ako naniniwala na kusang loob lang nila yung mga ganyan. Iba kundi ang mafia. Nakakatakot. Ibalik ko lang dun sa pagiging Marlon, sa pagiging entitled brat. Narito ang isang Richard Gomez. Kasi ayaw talaga nila na ang isang VP Sara ay maglingkod o manalo sa susunod sa 2028. Dahil kapag ang mga Duterte ay nakabalik, no? O manalo, makaupo si VP Sarang presidente, alam na nila mangyayari sa kanila eh. 'Di ba? Si Abante nga nagsabi, finish na eh. 'Di ba? Wala na. Disgrasya na, wala na, tapos na. Diba? Natatakot sila doon. Kaya gagawin nila lahat para hindi tumaupo si VP Sara. Kaya nga habang tumatagal yan, palala pa ng palala yan hanggat hindi pa umaabot yung 2028. Lalo sa 2026 tsaka 2027, naku, matitindi pa talaga ang aabutin ni VP Sara dyan. Kaya talaga kailangan si VP Sara is higpitan niya yung kapit niya. No? Higpitan niya. Talagang kapit lang, VP. Kumbaga, laban lang. Diba? Ang taong bayan ay nasa likuran mo. 'Di ba? Nakasuporta sa iyo kaya diretso ka lang. Okay. Na nagrereklamo sa kalsada sa EDSA na bakit hindi daw buksan ang busway. Okay. Dahil para alam mo yun, para siguro makasingit-singit siya dahil na-trap ito sa traffic for 2 hours, Marlon. Eh ang akin naman, may driver ka, naka-aircon ka, malamang bulletproof ang sasakyan mo. Nandun ka, pasahero ka, hindi naman ikaw yung talagang nagmamaneho. You can open your laptop anytime. You have your data for a Wi-Fi. Paano na lang ikukumpara yung pagrereklamo mo naman sa reklamo or tinitiis ng mga commuters ng mga ordinaryong tao, Marlon? Tama. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Showbiz Fanatics. Ayan, at natunghayan din natin sila. Ayan, talagang basag na basag si Kong doon. Ayan, kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na atin natunghayan at binigyan ng reaksyon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.